Huwag mo akong hayaang humawak ng espada. Kuya, hindi mo ako hahayaang humawak ng espada. Kuya, hindi mo ako hahayaang humawak ng espada. Pero hindi ako humahawak ng espada. Isa akong walang kwentang tao. Gusto kong uminom. Gusto kong uminom. Malala ang sakit mo. Sumama ka sa akin. Bakit hindi ko palaging magawa ang galaw na ito, Tak Shunmei? Hindi ko alam kung ano ang mali. Ate Shu, ang intensyon ay unti-unting pagbitaw. Kapag dumating ang inspirasyon, mahahanap mo muna ang plum tapos ay tatapak sa niebe. Huwag kang magpatali sa mga galaw at teknik. Talaga? Ang intensyon ay ang pagsasanay. Maaari ko bang hanapin muna ang plum blossom tapos ay tatapak sa niebe? Sa totoo lang, nag-practice ako ng Shunmei. Marunong ka ba sa fencing? Bakit hindi ko pa naririnig na nabanggit mo yon? Ate, kaunti lang ang alam kong theoretical na kaalaman. Hindi ito karapat dapat banggitin. Oy! Ganun pala. Gusto mo bang matuto ng fencing sa akin? Hindi ko matututunan yan. Ate, may problema. Si Chusyong mula sa Guis Gym ay darating para manghamon. Hahaha, pinuno ng bulwagan, Lin. Matagal na tayong hindi nakita. Talaga akong namimiss ka. Punong Holtshu, ang aming Tiankang Fencing Club at ang inyong Guijan Fencing Club ay palaging magkalayo. Ano ang ibig mong sabihin? Mula nang itatag ang samahan ng fencing, ang diwa ng fencing ay sisipain mo ang aking hall at sisipain ko ang sa iyo. Punong Hall Ning. Simple lang ang layunin ko ngayon. Gusto ko lang na magsara ang inyong Tiankang Fencing Club. Chusyong, masyado kang mayabang. Kaya ano kung mayabang ako? Talunan ka. Sabihin mo pa yan, maniwala ka man o hindi, sisirain kita ngayon. Ano? Punong Hall Ning. Sundin natin ang mga patakaran ng Infrastructure Alliance. Tumaya ako gamit ang aking Ghost Sword Infrastructure Hall. 8 affiliated companies ang taya. Tumaya ako sa 7 kumpanya sa ilalim ng inyong Tianzang Construction Hall. Paano? Sa ilalim ng Infrastructure Alliance, ang mga commercial company na naghahanap ng katatagan ay lahat hahanap ng makapangyarihang infrastructure hall na kakapitan. Ang kita ng infrastructure hall ay galing din sa kumpanya. Kapag bumagsak ang Tiankang, iisa na lang ang paraan para makatakas. Bakit kami makikipagtaya sa iyo? Maaari ka ring tumangging makipagtaya. Ngunit ayon sa mga patakaran ng Alliance, ang pagtanggi sa taya ay isang insulto sa diwa ng infrastruktura. Ang inyong Tiankang Infrastructure Museum ay dapat magsara. Akala nyo ba talaga mananalo kayo? Mahirap ba talunin kayong mga talunan? Ikaw, Punong Lin Pavilion. Kung talagang hindi nyo kayang tanggapin ang hamon namin, may solusyon ako. Ano ang paraan? Iyan ay ang magsuot ng bikini at pagkatapos ay sumayaw ng pole dance para sa amin. Ha 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 ha. Ha ha ha. Masyado na kayong lumalampas. Ngayon, lalaban tayo. Lalaban ako. Laban tayo. Lumampas ka na. Ngayon tayo lalaban. Tumahimik ka. Laban tayo. Chusyong, tinanggap namin ang hamon mo mula sa Tianzang Fencing Club. Paano mo gustong makipagkompetensya? Ang lakas ni Chusyong ay hindi dapat malitin. Tumahimik ka. Sige, may tapang ka, Ning Master. Ang competition ngayon ay napakasimple. Maaari kang pumili ng kahit sino sa bulwagan ng eskrimador. Basta't kaya mong talunin ako at si Ying Zheng ng hiwalay, patas na. Patas. Dahil patas na, pirmahan na ang kontrata. Ying Zheng, ikaw muna ang makipaglaro sa kanila. Oo. Ate, una na ako. Uulitin ko ang mga patakaran ng laro. Ang unang bumagsak ang talo.
at talo kung mahulog ang iyong espada. Kung aatake ka sa kalaban gamit ang paa o kamay, ito ay isang foul at ituturing kang talo. Pakituruan mo ako. Kahit paano mo ako turuan, talo ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo nasabing hindi ka talunan? Paano mo nasabing hindi ka talunan? Nanalo ka. Yun lang. Kailangan mo pa bang ipahiya si Yang? Hindi ka pa ba natatalo? Sobrang-sobra ka na. Hindi ka ba sang-ayon? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kayo tatlo, sabay-sabay na. Kung kaya ninyo akong talunin, itinuturing na kayo ang nanalo. Nagsasabi ka ba ng kayabangan? Seryoso ka sa isa laban sa tatlo? Kahit ilan pa ang mga talunan ninyo, talunan pa rin kayo. Hali kayo mga talunan. Hali kayo. Kayong tatlo. Sabay-sabay na. Senior sister, magaling si Yin Jeng sa pamamaraan ng espada. Kung hindi kaya ng tatlong junior brothers, ako na ang aakyat para subukan siya para sa inyo. Masyadong malupit. Sinira mo pala lahat ng mga telepono nila. Paano na sila sa hinaharap? Kayo ay kumpol ng mga inutil. Ano pa ang silbi ng pagkakaisa nila? Kahit magsanay pa sila ng daan-daang taon, wala pa rin silang silbi. Maraming basura sa kalsada. Bakit hindi kayo mamulot ng basura? Ikaw. Ano? Hindi ka kontento? Gusto mo akong labanan? Sa sining ng pamamaraan ng espada, may mas magaling pa sa iyo at may mas mataas pa. Higit pa riyan, ang iyong pamamaraan ng espada ay hindi ang pinakamahusay sa mundo. Bakit ka ganyan ka-agresibo? Saan ka nang galing? Paano mo nagawang komentohan ako? Saan ka nang galing? Anong karapatan mong questionin ako? Ikaw na manggagawa, anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito. Kaya pala isa kang manggagawa. Ang pamamahala ng infrastruktura ng Tianqiang ninyo ay hindi makontrol kahit isang manggagawa. Kaya pala kayo ay napakawalang kwenta. Kayo ay mga tipikal na talunan. Ikaw, Chenchon, magwalis ka lang ng sahig. Huwag kang makialam. Sige, Sino pa ang gustong umakyat at mamatay? Halika at hayaan mong matutunan ko ang iyong mga diskarte. Kung hindi mo kaya, sayang ka rin. Sayang lang sa oras. Magsimula na tayo. Hindi masama. Magaling ka. Mamatay ka. Masyado kang nagpapadala sa tagumpay mo. Magaling ka dyan. Pero 2 galaw lang. Sige, hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Sabi ko may kakayahan ka, pero 2 galaw lang. Ang Tianqiang swordsmanship hall ninyo ay napakawalang kwenta. Paano ninyo nagawang buksan ang pinto? Kung ako sa iyo, babatukin ko na lang ang sarili ko sa pader. Ikaw. Bumalik ka, Wushu. Ate, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi pa nga nakakakilos ang Ghost Slayer at ang Bear. Hindi natin matalo kahit ang Selyo. Ano ang gagawin natin susunod? Mabubuwag na nga ba ang ating Tianqiang Mechanical Pavilion? Ikaw na, Ning Shue. Sana mas magaling ka ng kaunti kaysa sa mga talunan na iyon. O kailangan mong magsuot ng bikini at sumayaw para sa amin. Haha. Ang unang babaeng eskrimador, sumasayaw sa bikini. Inaabangan ko yan, hahaha. Halika, espada. Pag-akyat mo, hawakan ng mahigpit ang espada sa iyong kamay. Huwag mong bibitawan kahit paano kanya atakehin. Una, tapakan ng niebe, pagkatapos hanapin ang plum. Ulitin ito ng 3 beses. Theoretical na kaalaman lang ang alam mo. Paano mo malalaman ang panganib ng aktwal na labanan? Sa ganyang katigasan, matatalo ka. Makinig ka lang sa akin, walang pag-asa. Chenshun, tumahimik ka. Isa ka lang bartender. Paano ka naglakas loob na payuhan ang senior sister? Nababaliw ka na ba? Ang pag-iespada ni Ate Shui ay halatang hindi makakatalo kay Yinjeng. Kung gusto mong talunin si Yinjeng sa maikling panahon, tanging sa pagtalikod sa depensa at ipaglaban ang iyong buhay. Kung makikinig ka sa akin, may pag-asa pa. Kung hindi ka makikinig, Chenshun, tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung kaya mo, ikaw ang lumaban. hayaan na, ayoko nang makipagtalo sa mga taong ito.
Kung wala lang siyang mahalagang gawain sa patrol team, hindi ko na sana siya pinansin. Hall Master Ning, bilisan mo. Kung natatakot ka, pwede kang lumapit sa aking mga bisig para sa kaunting ginhawa. Hahaha. Ning Master, hindi ka na magiging Master pagkatapos ngayon. Bakit hindi ka na lang maging carried ako? Paano kung tulungan kitang magbukas ng isa pang bahay aliwan? Pumunta ka sa impyerno. Paano ka naglakas loob na hilingin sa aming Pavilion Master na maging karida mo? Talunan ka. Tumahimik ka ga. Ikaw! Lin Pavilion Master, bigla kong naisip na dapat tayong magdagdag ng pusta. Ano ang premyo? Kung matalo ka, kailangan mong isuko ang iyong espada at sumayaw ng nakabikini. At kailangan mong magtrabaho sa aming silid ng espada. Masyado ka nang sumusobra. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Kahanga-hanga, nakakatuwa. Matapang ba? Sige, paano kung matalo siya? Kung matalo siya, paano kung luhod siya at humingi ng paumanhin sa inyong lahat? Sige, Hindi na ako makapaghintay na makita ang Master Ning na nakabikini at sumayaw para sa lahat. Hahaha, halika na. Maliit na dilag. Ha 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 ha. Magiging masigla at mabangong pagtatanghal yan. Simulan na natin. Si Ning ay talagang bahagyang mas mahusay kaysa sa mga talunan, pero kaunti lang. Hindi ginawa ng nakatatanda ang sinabi ko. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong paglalaban, tiyak na matatalo tayo. matatalo ako kung magpapatuloy ako sa ganitong paglalaban. Pagkakatiwalaan ko ba siya? Pero isa lang siyang tagalinis. Pero tinuruan niya ako kung paano humanap ng mga bulaklak ng plum sa niebe. Well, wala na akong ibang pagpipilian kundi lumaban. Master Ning, sa loob ng 10 segundo, hindi mo na muling mahahawakan ang espada. Pwede kang pumunta sa KTV para maging stripper. Hahaha. Anong kawalang hiya? Pangatlong nakatatandang kapatid. Kailangan mong manalo. Pagkaakyat ng nakatatanda, hawakan ng mahigpit ang espada. Kahit paano siya umatake, huwag bibitaw. Matakot muna, saka matuto. Matakot muna, saka matuto. Halika na, isang galaw lang. Nanalo si ate. Nanalo si ate. Nanalo si ate. Paano ito posible? Paano nangyari? Paano ako matatalo? Paano nangyari? Isa kang talunan. Maaari kayang si Chen Shu na isang lihim na master ng espada? Kung wala ang kanyang gabay ngayon, hindi ako magiging kalaban ni Yin Jiang. Ngunit sa taong ito, hindi ko pa siya nakitang humawak ng espada. Yin Jiang, talunan ka. Natalo ka, ayon sa kasunduan, mabilis kang luhod at yumukod para aminin ang iyong pagkakamali. Paano mo nagawang bumawi sa iyong salita pagkatapos matalo? Luhod. 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 Tumahimik kayo. Bumaba ka. Hallmaster Lin, lalabanan kita. Kung matalo ako, lahat ng 8 kumpanya sa ilalim ko ay magiging sa iyo. At luluhod ako at hihingi ng tawad kay Jin Jiang. Bakit hindi? Sige, paano kung matalo ka? Kailangan mong agad na buwagin ang Tiancang Construction Museum at lahat ng kumpanya mo ay mapupunta sa akin. Bukod pa riyan, kailangan mong magsuot ng bikini at sumayaw para sa lahat dito. At sa kaluluhod at tahol na parang aso. Kaya mo ba? Sige, Simulan na natin. Wolfang Sword. Wolfang Sword. Ito yung espada ng ngiping lobo. Sikat na espada yan sa listahan. Kayang tumaga ng bakal na parang putik. Nakakabastos talaga. Paano kami makakapantay? Tama. Hindi sinabi sa rules ng competition na bawal gumamit ng espada. Hindi nga. Pero gumamit ka ng ganito kabastos na paraan na taliwas sa moralidad. Gusto kong pumunta ka sa Skylight Fencing Hall. Gusto kong sumayaw ka na nakabikini sa harap ng lahat. Anong moralidad? Dali na. Huwag nang sayangin ang oras. Ngayon, mananalo ako.
Simulan na. Si Li Shui ay... Ha? Ning Shui, tapos ka na. Hahaha, Li Shui, talo ka. Ayon sa kontrata, lahat ng kumpanya mo ay mapupunta sa akin. Kailangan mong buwagin ang Tiancang Construction Museum. Higit sa lahat, kailangan mong sumayaw ng nakabikini. Makita akong nakasuot ng bikini at sumasayaw. Ito ay isang panoorin sa lahat ng panahon. Napakagaling talaga niyan. Maaari bang ang mechanical pavilion na iniwan ng master na wala na lang ng ganito? Kasalanan namin lahat. Kasalanan namin lahat. Guro, hindi mabubuksan ang iyong 7 butas. At naging sanhi pa ng kahihiyan ng aking ate. Ning Hallmaster, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Bilisan mo. Magsuot ang bikini at tumahol na parang aso. Bilisan mo, bakit ka nagpapabagal? Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong kuhanan ito ng magandang litrato at ibalik para ipakita sa aking mga kapatid. Dahil natalo na kami, bakit nyo pa rin itinutulak ang mga tao sa bingit ng kamatayan? Ito ang tinatawag na pagtanggap sa pustahan. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sumama ka sa akin at maging aking concubine. Pangalawa, magsuot ng bikini at sumayaw para sa amin. At tumahol na parang aso. Pag-isipan mo. Hindi na kailangang pag-isipan, pinipili ko ang pangalawa. Hindi, ate. Hindi ate, hindi ate. Ate, hindi. Haha. Haha. Chan, hindi mo ako matutulungan. Akala ko may darating na malaking tao. Isa ka lang palang hamak na handyman. Marunong ka ba sa espada? Anong kakayahan mo para makipagkumpara sa akin? Ning Shui, ang hamak na handyman na yan, nagwawala dito. Kaya pala ang dami niyong loser sa fencing club niyo. Chenshun, bakit ka sumisigaw? Hindi na ba sapat na kawawa at nakakahiya tayo? Loser ka. Akala mo ba ang astig mo dahil sumulpot ka ngayon? Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Ako, sa tingin ko, may rabies kayong lahat. Sinabi ko sa senior ko na huwag nang magpatumpik-tumpik. Anong ginagawa mo? Sinigawan mo ako tapos pinapaalis mo ako? Ano? Na-trigger ba kayo dahil sinabi kong huwag nang magpatumpik-tumpik? Anak ng pating, sumasagot ka pa? Nabaliw ka na ba? Tinawag ka nilang talunan pero hindi ka man lang makaputok ng utot. Pero ang bilis mong manakit ng sarili mong kasama. Kung tatamaan mo ako, papatayin kita. Tigilan nyo na yan. Hahaha! Magandang palabas to. Nakakatuwa talagang panoorin ang pag-aaway ng mga aso. Ning Shui, mas mabuti pa magbikini ka at sumayaw. Huwag nang sayangin pa ang oras. Bilisan nyo. Sabik na ako. Sabik na akong makita ang may-ari ng Ningda na nagpapasikat. Hindi ka man lang master. Kalokohan. Tigilan nyo na. Sabi ko huwag nang magpatumpik-tumpik. Hindi nyo ba maintindihan? Hindi kita tutulungan na manalo laban sa kanya. Sabi ko, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Hindi mo ba naiintindihan? Lalakas ng loob mong punitin ang mga dala ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Luluhod ka ba agad at sasampalin ang sarili mo? Punitin ang bikini. Isusuot ni Ning ang punit na bikini at tahol na parang aso. Wala kaming pakialam. Totoo yan. Pero ang pabigat na asong ito ay napakaingay. May tao ba? Basagin ang mga binti niya. At punitin ang bibig niya. Ayoko nang marinig ang boses niya. Teka, Ate, itong walang kwentang tao, bumukol lang at nanggulo. Bakit mo siya papansinin? tumahimik ka, hindi mo ba alam ang kahalagahan ng pagkakaisa? Kailangan pa ba nating makipagkaisa sa pabigat na ito? Kung madami ka pang sasabihin, paalisin kita sa sekta. Ako ang pinuno ng Tiancang Infrastructure Museum. Gusto mong basta na lang paalisin ang mga tao ko? Iniisip mo bang walang umiiral na mga alituntunin ang Construction Alliance? Tama! Tama! Sige, hayaan ko na lang itong katulong. Pero ayon sa kasunduan, kailangan mong isuot ang bikini at tumahol. Dahil lahat ito kay Chen Shun, ang walang kwentang katulong. Paano mo isusuot yan kung pinunit niya ang bikini ng ganito? Gusto mo bang masira ang reputasyon ni ate? Si Chen Shun ay kinuha rin ni ate. Wala ka bang utang na loob?
Li Shui, simulan na natin. Pero isa kang katulong, kaya mas mabuting manahimik ka na lang. Pinipilit mo akong sampalin ka. Putang ina mo, bilisan mo at magbihis ka. Putang ina mo. Ngayon ang aming koponan ay humihiling ng rematch ayon sa mga alituntunin ng liga. Laban ulit. Pang-apat, laban ng muling pagkabuhay. Brabal at palmay, paasin. Muling pagkabuhay. Ano, laban ng muling pagkabuhay? Ito na ang laban ng muling pagkabuhay. Ayon sa mga patakaran ng liga, maaari kang humiling ng rematch pagkatapos mabigo. Kung duwag ka at tumanggi, ang mga naunang taya ay maaaring mapawalang bisa. Kung hihiling ka ng rematch, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay? Siyempre alam ko. Ang laban ng muling pagkabuhay ay taya sa buhay ng may-ari. Chenshun, naglalaro ka lang. Gusto mo bang patayin si ate? Chenshun, hindi ka marunong magpasalamat. Iniligtas ka ng ate mo. Gusto ko ang buhay ni ate. Kahit matalo ka ngayon, nawala lang sa'yo ang fencing club. Kung matalo ka sa rematch, magpapakamatay si ate. Palaging may laban ng muling pagkabuhay ang Alliance, ngunit kakaunti lang ang gumagamit nito. Iyon ay dahil ang agwat sa husay ng espada ay mahirap pagbutihin sa maikling panahon. Ning Shui, ang taong ito sa tabi mo ay tila may malalim na galit sa iyo. Gusto lang naming kunin ang iyong kayamanan at panoorin ang iyong mga kalokohan. Gusto niya ang buhay mo. Lin Shui, hindi ko inaasahan na ganito kasama ang iyong husay sa espada. At ang iyong pag-uugali ay napakasama. Lahat ng nasa paligid mo ay nais na mamatay ka na agad. Ate, pagkatiwalaan mo ako, matutulungan kitang talunin si Chuxiong at mabawi ang lahat. Naniniwala ako sa'yo. Ate, huwag mong pagkatiwalaan si Chenshun. Isa lang siyang maliit na tao. Hindi niya alam kahit ang husay sa espada. Gusto ka lang niyang patayin. Tumahimik ka. Makinig kayo, mag-a-apply tayo para sa laban ng... Tila sinasadya mong hanapin ang iyong kamatayan. Hindi siya kung sino ang mamamatay. Magpaligsahan muna tayo. Kung gano'n, sige, pagbibigyan kita. Nakakalungkot na napakabata mo pa at naniniwala ka pa sa walang kwentang lalaking ito sa paligid mo. Kung hindi ka mabigo, sino pa? Ate, huwag kang pumayag sa paligsahan ng muling pagkabuhay. Si Chen Xuan ay isa lamang tagapagsilbi. Hindi mo dapat siya pakinggan. Opo, ate. Hindi ka dapat pumayag sa labanang ito para sa muling pagkabuhay. Kaya pa nating makabawi. Kung mamamatay ka, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Bastardo ka. Bakit mo sinaktan si ate? Bakit? Umalis ka, Chenshun. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Bakit mo sinaktan si ate? Chen Xun, ate. Kung may mangyari sa kanya, papasukin kita na may hawak na kutsilyo at lalabas kang duguan. Chenshun, ikaw na walang utang na loob. Tao ka ba? Tumahimik ka. Halika na, Ning Shui. Dahil gusto mong mamatay, sige, pagbibigyan ko ang iyong nais. Teka, Dahan-dahan, tapos ka na ba? Nagbago na ba ang isip mo o gusto mo pa ring lumaban? hindi ko kailangang gawin para harapin ang isang uod na tulad mo. Kailangan ko lang bigyan ka ng ilang mga payo. Madali kang talunin sa ilang galaw. Isa ka lang walang kwentang tagapagdala ng mensahe, sinasabi mo pa na kaya mo akong talunin sa ilang payo. Pinapatawa mo ako hanggang mamatay. Matutulungan kitang talunin si Chuyang, ngunit mayroon itong paunang kondisyon. Ano? Mula ngayon, huwag mong gamitin ang iyong utak at sundin mo ng eksakto ang aking mga utos. Ito lang ang pagkakataon mo para mabuhay. Kung hindi mo ito magawa, kung gayon, aminin mo na ang pagkatalo. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Panoorin mo ang aking mga galaw. Ito lang. Tandaan mo, sa una umiwas ka, tapos sumugod ka. Para masurpresa mo siya at matalo siya ng lubusan. Tatalunin ko siya, sigurado. Wala ka ng lakas pagkatapos ng ilang galaw na ito. Gusto mo pang manalo. Talo ka. Siguradong tik-tik ka ni Chuxiong. Tumahimik ka. Sige. Ning Shui! Ilang mahinang galaw lang ng espada na itinuro ng isang talunan. Gusto mong lumaban sa akin? Hindi mo kailangang hanapin ang iyong kamatayan ng ganito. Ate Chen Xuan, kung may mangyari ngayon, tiyak na papatayin kita. Umalis ka na rito. Hindi pa huli ang lahat para umatras ngayon. Naniniwala ako sa kanya. Simulan na natin. Dahil humihingi ka ng gulo, kailangan kitang pagbigyan. Sige nga, Ngayon ay lalahok kayo sa pagbuhay muli ng Fencing League.
Kung manalo ang Ruotian Kang Fencing Club, kailangang isauli ng Ghost Sword Fencing Hall ang lahat ng pustang napanalunan nila. Kung matalo ang Ruotian Kang Fencing Club, kailangang magpakamatay ni Miss Ning Xue. Mayroon ba kayong pagtutol? Wala kaming pagtutol. Sa huli, hindi naman ako ang mamamatay. Wala rin kaming pagtutol. Kung matalo ang Ghost Sword Fencing Club, hindi lang nila kailangang isuko ang mga kumpanya sa amin, kundi kailangan din nilang maghubad at lumuhod at tumahol na parang aso. Ikaw isang aso, hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Ganito ba ang pagiging makatarungan? Kung ganoon, simulan na natin. Kung hindi, sa tingin ko ang mga pusta sa labanang ito na pangbuhay at pangkamatayan ay hindi makatarungan. Kung gayon, hindi na natin kailangang magpatuloy. Shingi, Hello, parehong partido ay nakarating na sa kasunduan. Ayon sa mga regulation ng liga, ang kasunduang ito ay may bisa sa batas. Maaari na kayong magsimula. si Lin Xue ay humihingi ng gulo. Sa aking kakayahan, tiyak na hindi ko katapat si Chu Xiong. Sa huli, mamamatay na rin ako. Basta't nagtitiwala lang ako kay Chen Xiong. Ang master ng empty door ay talagang hinahanap ang kamatayan. Hindi siya umiiwas o humaharang. Gusto niyang mamatay kasama ako. Ang kanyang espada ang unang tatama. Hindi na kailangang makipaglaban sa kanya. Nako, ganito na naman. Desperado na siya. Hindi ito background music. Ito ay paghahanap sa kamatayan. Nako, huli na. Talo ka. Imposible ito. Paano ako matatalo? Nanalo si ate. Nanalo si ate. Ang galing ni ate. Ang galing ni ate. Mabuhay ang ating nakatatandang kapatid. Mabuhay ang ating nakatatandang kapatid. Chuxiong Yingjeng. Ngayon naman ang pagkakataon ninyong maghubad at lumuhod. Luhod. Luhod. Ikaw. Talagang tinulungan ako ni Chen Xiong na manalo. Sino si Chu Xiong? Bakit siya napakalakas? Chuxiong Yingjeng, tigilan ang pagpapanggap. Ngayon naman ang pagkakataon ninyong lumuhod at tumahol na parang aso. Mabilis na luhod. 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 Chu Xiong, ano pa ang hinihintay mo? Mabilis kang lumuhod. Gusto ko rin itong i-record at ipadala sa grupo ng alyansa para makita ng lahat. Hayaan ninyong makita ng lahat ang pagluhod at pagtahol ni Chuxiong. Ha ha ha. Ikaw. Kami ang Meng. Nagkasundo tayong matalo. Ito ang napagkasunduan ninyo ng maaga. Bakit ninyo binabawi ang inyong salita ngayon? Ang tagapagsilbi na ito ang nagturo sa akin ng lahat ng kahinaan. Paano naman ako matatalo? Bakit? Chu Xiong, ang mabuti ay may gantimpala, ang masama ay may parusa. Ang nanalait sa iba ay lalaitin din. Hindi ba't napakagaling mo, napakayabang mo? Sige pa, sumigaw ka pa. Ha 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 ha. Sino ang may tapang na apihin ako sa landas ng espada? Kapatid ni Gong Benjun. Hoy, Miyamoto, nalinlang ako ng lintik na babaeng ito. Dali, tulungan mo akong patayin siya. Diyos ko, Kengo Miyamoto, ang ikapitong ranggong master ng Kendo. Ano? Paano napunta dito si Gong Benjan? Tapos na ang lahat. Hindi ko inaasahan na magpapasikat si Chuxiong kay Gong Benjan. Miyamoto-ken. Miyamoto-kun, narikang dumating. Mabuti na nandito ka, Miyamoto-ken. Nakakainis talaga ang mga taong ito. Kailangan mo kaming tulungan na ayusin ito. huwag kang mag-alala, nandito ako. Opo, miss, na may magandang pangangatawan. Gusto ko yan. Paano mo nagawang bastusin ang aming Panginoon? Isa kang inutil. Paano mo nagawang maging bastos sa harap ko? Umalis ka. Sabi mo isa kang basura. Kahit na isa kang mandirigma ng espada, ngunit wala kang diwa ng espada sa iyong mga mata. Ano pa ang kaya mong maging? Miyamoto Ken, masyadong mayabang. Mas malala ka pa. Walang sigla ang bawat galaw mo. Ang pakikipag-usap sa iyo ay isang insulto sa akin. Miyamoto-ken, ano ang ginagawa mo rito? Oh, miss, mayroon kang diwa ng espada at diwa ng espada sa iyong mga mata. Mas magaling ka kaysa sa dalawang inutil mong tauhan. Ngunit malayo ka pa para maging kalaban ko. Pinapayuhan kita na lumuhod ka sa akin at magmakaawa para sa pabor ko. Baka matulungan kita na mapabuti ang iyong kasanayan sa Kendo. Ha. Walang hiya ka. Kahihiyan sa Kendo. Miyamoto-ken, napakamayabang mo. Akala mo ba walang tao sa China? Wala kang diwa ng espada sa iyo at walang anino ng espada sa kanyang mga mata. Isa kang talunan. Hindi mukhang kawili-wili.
Anong problema, Miyamoto? Nararamdaman ko na ang lalaking ito ay may espada, isang espada. Ang pagkakaisa ng tao at espada. Imposible. Isa lang siyang inutil. Paano siya magiging master ng pagkakaisa ng tao at espada sa kendo? Kung ganon kung gayon, mali ang aking pakiramdam. Hahaha. Isa kang basura. Anong kwalifikasyon mo para kausapin ako? Umalis. Chenchun, huwag kang magpahiya sa sarili mo. Hindi niya tayo binababaan, lalo na ang isang walang kwentang tulad mo. Kayo talagang dalawa, walang silbi. Ngayon kahit baboy makikita na tinulungan ko ang ate para talunin si Chuxiong. Akala niyo pa rin talunan ako. Ay parang sinipa ako ng asno, ayoko nang makasama kayo. Ikaw, Tumahimik ka? Kung hindi dahil kay Chenchun, hindi ko matatalo si Chuxiong. Magpatuloy lang kayo sa pagtatalo. Gusto ko lang makita kayong nag-aaway. Gong Benjian. Hahaha. Chuxiong, ano ang ipinagmamalaki mo? Paano kung dumating si Miyamoto Ken? Ayon sa taya, kayong dalawa ni Yingjen, lumuhod agad at tumahol na parang aso. Sige. Lumuhod at tumahol na parang aso. Lumuhod na. Hahaha. Narito ang 3 kumpanya sa pangalan ni Ginoong Miyamoto, 3 kumpanya sa kanyang pangalan, na may market value na 10 bilyon. Kung mayroon kayong pagdududa, maaari kayong magtanong sa isang professional na accountant para suriin. Wala akong pakialam kung ano ang gusto ninyong itaya sa akin. Gusto ko sina Chuxiong at Yinjiang ayon sa taya, ngayon din ay lumuhod at matutong tumahol na parang aso. Kayo. Makikipagpustahan ako sa inyo. Kung manalo ako, sina Chuxiong at Yinjiang maliligtas sa parusa. Kung kayo ang manalo, paano kung ang 1 bilyong ari-arian ay mapunta sa inyo? Kung hindi ako pumayag, Siyempre, maaari kayong tumanggi. Kung gayon, pirmahan nyo ito. Sige. Basta umamin kayong nagtaksil at sumuko, pirmahan nyo ito. At hayagang umalis sa alyansa. Hahayaan ko na kayong umalis. Hoy, Ano, gusto nyo pa ring lumaban o sumuko? anong karapatan mo? Teka ate. Lumampas ka na. Teka ate. Anong nangyari kay Chenchun? Ate, napakalakas nitong si Miyamoto Ken. Kahit turuan kita ng mga galaw sa maikling panahon, hindi ka magiging kalaban niya. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Inapi nila ako ng ganito. Kung hindi ako tatanggap, hindi ako makakatayo sa dojo. Sige na babae, hindi ka na ba pumayag? Magsisisi ka ba? Gusto mo bang palakihin natin ito? Ipamalita? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako matatakot sa iyo, dayuhan. Sige, tingnan natin kung paano kita pagsisilbihan. Ang pustahan sa pagitan ng 2 panig. Ang isang panig ay ang Tiankang Swordsmanship Hall. Ang parusa kina Ginoong Chuxiong at Ginoong Yinjiang para kay Ginoong Miyamoto. Ang isa naman ay asset na nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Parehong alam ito ng 2 panig, walang pagtutol, tama? Walang pagtutol? Dahil walang pagtutol ang parehong panig, magsimula na tayo. Sandali. Miyamoto, iminumungkahi kong magdagdag tayo ng premyo. Anong klaseng bonus? Miyamoto, hindi mo ba nakikita na maganda ang hostess? Kung matalo siya, paano gugugulin niya ang 1 buwan kasama ka? Walang hiya. Sumasang-ayon ako. Kung hindi ka maglakas loob sumang-ayon, okay lang. Kung gayon, bibigyan kita ng calligraphy at painting. May 4 na salita sa calligraphy at painting. Ang 4 na salitang iyon ay paano mo nagawa iyon? sobrang pang-aapi. Sige. Tinanggap ko ang dagdag na bonus na ito. Kung matalo ka, gusto kong lumuhod ka, Miyamoto Ken, at aminin ang iyong pagkakamali at aminin na isa siyang unang klaseng tanga. Siyempre, pero paano ako matatalo? Sige, opisyal nang naitatag ang pustahan. Naitala ko na ito, magsimula na tayo. Xiaomei, hindi na ako makapaghintay na makita kang masunurin at maayos sa kama. Oh, naganda, hindi na ako makapaghintay na makita kang masunurin at maayos sa kama. Halika na, hayop. Ate, talunin mo siya. bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya. Miyamoto, ipapahiram ko sa iyo ang aking espada na pangil ng lobo. Hindi mga kapatid, may lumang kasabihan sa Shia na ang pagpatay sa manok. Haha, manok, gusto mo talaga akong patayin, pero mahina ka. Naku, ang espada ng Gongmu. Ginamit ang natatanging galaw ng espada ng pamilyang Gongmen, ang Fei Hua Zaye.
Magaling, nakaiwas ang nakatatandang kapatid. Kaya mo pang ang harangin ang aking Fei Huazaye. Ang espada ng ikatlong antas. Ito ang pinakamalakas na pangunahing espada ng pamilyang Miyamoto, ang espada ng ikatlong antas. Ang hari ng espada na si Chen Li ay natalo ng galaw na ito. Nanganib ang kapatid. Ha? Hindi pa hinog ang third level sword ni Gongben, pero sapat na iyan para kay ate. Hoy, hahaha. Ganda talo ka. Naku, walang silbi ang Kang Tian sword technique. Kailangang samahan ni ate sila ng isang buwan. Paano nangyari yun, ate? Gongben, congratulations. Ang swerte mo, ganda. Huwag kang mag-alala. Maging malumanay ako. Paano mo nagawa yan? Walang hiya. Pakitaas naman ng respeto. Akin ka na. Anong respeto? Hahalikan kita. Masyado kang mayabang. Huwag kang bastos kay ate. Bahala na hahaha. Itabi na lang natin yan mamayang gabi. Basta may isang buwan pa kaming magkalapit ni Xiao Mei. Hahaha. Pagkaalis ko, bantayan nyo ng mabuti ang Tiankang. Naiintindihan nyo ba? Alam namin ate. Alam namin. Opo, ate. Pasensya ka na, Chenshun, hindi ko siya natalo. Heto ang 10 milyon. Kunin mo at umalis ka na. Kahit paano nagpapasalamat ako sa tulong mo. Chenshun, tao ka pa ba? Ate, ganito ka na ngayon. Paano mo nagawang tanggapin ang pera niya? Ikaw na walang utang na loob. Iniligtas ka ni ate noon. Pero ngayon, nasa gipit siya. Gusto mo lang kunin ang pera at tumakbo. Mas mabuti pang magligtas ng aso. Manahimik kayong lahat. Sapat na yan. Malaki na ang naitulong nyo sa akin. Huwag na kayong makialam pa. Kung may manggulo kay Chenshun pagkaalis ko, sipa ko siya palabas ng Tiankang. Narinig nyo ba ako, mga bantay? Opo. Tara na. Ate, ang prangka mo. Hahaha. Gusto ko si Xiao Bai. Talunan ka. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Ate, sira na ang buhay mo. Pero nangako ako kay kuya na hindi na ako aalis muli. Pero tatandaan ko ang kabutihan mo habang buhay. Paano ko matitiis na panoorin si ate na sumugod sa apoy at hindi magmalasakit? Pasensya na kuya, hindi ko kayang hayaan na lang. Dahan-dahan, ano ang gusto mo? Gusto mong labanan ako, talunan? Isa siyang walang kwentang tagapagsilbi. Kahit pa 10 lakas ng loob ang mayroon siya, hindi siya magtatangkang lumaban sa iyo. Sige, Chusyong. Lalabanan kita. Ano? Gusto mong labanan ako? Ikaw isang tagapagsilbi, gusto mo akong labanan? Baliw ka ba? Sure, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya matatalo. Meron ka lang kaalamang theoretical. Hindi mo talaga siya matatalo. Ate, dapat makinig ka sa ayos ko sa lahat ng bagay. Sige, ha. Tumawa ka na lang. Gusto mong lumaban, di ba? Sige na, hahaha. Hindi ba baliw si Chenshun? Naitulak ba natin siya ng sobra? Siya, isang tagapagsilbi. Gustong lumaban kay Chusyong gamit ang espada. Hindi ba siya baliw? Chenshun, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang magbiro. Binata, matagumpay mong napukaw ang aking galit. Hahaha, pinaiinis ka. Tama na ang satsat. Bilisan mo at magsimula na. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, tutulungan kitang mahanap iyon. Ngunit kung gusto mong makipagkompetensya sa akin, kailangan ko ng bayad. Ano ang gusto mo? Magtakda tayo ng kondisyon, tatanggapin ko. Kung sakaling manalo ako, lahat ng industriya ng Tianqiang Fencing Club ay mapapasakin. Kung manalo ka, malaya si Lin Shui. Walang problema, pero gusto kong magdagdag ng bonus. Kung manalo ako, hindi lang ibabalik ang kalayaan ni Ate Shui. Luluhod ka at yuyuko para aminin ang iyong pagkakamali. Sige, akin ang drug lord na si Lin Shui. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, Miyamoto-kun. Hinihingi ng idiot na to ang gulo at okay lang yan. Mas maganda yan. Mali ang pustahan ninyong dalawa. Chenshun, bakit ka tumaya sa mga ari-arian ng Tiankang Gathering Pavilion ko? Oo, bakit? Hindi kami sang-ayon. Hindi. Kung sa tingin nyo kaya nyo, umakyat kayo. Kung hindi, itikom nyo mga bibig nyo. Ikaw. Binibigyan ko ng pahintulot si Chenshun na magdesisyon. Manahimik kayong lahat. Sige na, Hindi pa kompleto ang pangangalap ng ebidensya. laban. Dahil hinahanap mo ang kamatayan mo, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako.
Hindi mo ba nakita ng malinaw? Sige, hindi maganda yan. Ulitin natin. Sinabi ko na, paano siya naging magaling sa teorya pero sino ba talaga siya? Nagkamali ako ng diskarte ngayon. Ulitin natin. Mamamatay ka na ngayon. Wow! Nanalo tayo. Nanalo tayo. Haha, nanalo tayo. Hahaha, naligtas ang ating Sky Burial Extreme Museum. Pinuna lang namin si Chenshun. Nagkamali kami. Hindi ka ba nag-iingat? Paano nangyari yon? Paano ka naging ganyan kalakas? Sino ka ba? Bata ka lang, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang tandaan ang tanging magagawa mo ngayon ay lumuhod at sabihing nagkamali ka. Ang lakas naman ni Chenshun. Paano nangyari yon? Maaaring master ng kendo si Chenshun? Si Chenshun na may espada ng pangil ng lobo ay walang kapangyarihang lumaban. Lumuhod ka. Tatay. Hindi yan bibilang. Ang pakinabang ay akin. Walang karapatan si Chusyong na pakialaman yan para sa akin. Sinira mo ang pangako mo. Kaya ano kung hindi ko to pa rin ang pangako ko? Hanggat hindi ko naman ipinangako sa sarili ko, hindi ito lumalabag sa mga patakaran ng alyansa. Taika, nahulaan ko na gagawin mo itong kalokohan na to. Sige, magkukumpara na lang tayo ulit. Magkukumpara tayo ng yaman, buhay at lahat. Kung hindi ka pumayag, hindi mo ako pwedeng kunin ngayon. Chenshun, kung gusto mo talagang tumaya sa yaman mo, Huwag kang satsat, i-record ang ebidensya. kung pumayag ka, tumaya tayo sa ating yaman. Sige, diretso na tayo sa punto. Itataya ko ang lahat ng ari-arian ng Tianxiang Memorial Hall at ang buhay ko. Kung matalo ako, lahat ng ari-arian ng Tianxiang Memorial Hall ay mapapasa iyo. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Hindi ako tatanggi. Kung matalo ka, gusto kong maging alipin kita. Walang problema, pero paano kung matalo ka? Kahit anong sabihin mo, talo ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw isang talunan, gusto mo akong talunin? Baliw ka na yata. Akala mo ba isa akong talunan? Walang kwentang tao. Madali niyang natalo si Chusyong sa Ghost World. Iminumungkahi kong pumunta ka sa ospital para magpatingin sa doktor sa utak. Para malaman kung may malubhakang sakit. Hindi mo man lang maintindihan ang pinakapangunahing anyo. Ba, ikaw. Ikaw. Ano ka ba? Kung matalo ka, lahat ng ari-arian ng Ghost World Sacrifice Hall ay mapapasa ka namin. At ikaw, Chuxiong at Yinzeng, ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad. Khan, hindi ito patas. Ang mga ari-arian mo ay hindi katumbas ng ganoong kalaking pera. Madali lang yan. Gumawa tayo ng dalawang taya. Sa unang laro, gagamitin ko ang kalayaan ng aking senior para itaya laban sa lahat ng ari-arian ng Ghost View Memorial Hall. Kung manalo ako, magkakaroon tayo ng pangalawang taya. Gagamitin ko ang mga ari-arian na napanalunan ko lahat ng ari-arian ng Ghost Temple. Kasama ang buhay ko para itaya laban sa 10 bilyong ari-arian mo. At kayong lahat, at lumuhod para humingi ng tawad. Iniisip mo bang tiyak kang mananalo? Tigilan mo ang walang kwentang salita. Aaminin kong talo ako kung mananalo ka. Sige, itala natin ang ebidensya at pirmahan ang kasunduan. Chenshun, Okay lang, senior, huwag kang mag-alala. Ikaw na lang ang pumunta sa kulungan. Sige na. Naisulat na ang kasunduan. Pakiusap, pirmahan mo na. Nagsusulat na ang kasunduan. Kung wala kang tutol, maaari nang simulan ng kompetisyon. Dong Beijun, gamitin mo ang aking Wolf Tooth Sword. ang Wolf-Tooth Sword ni Chenshun ay napakatalas. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Chenshun. Sige na. Sige na, Chenshun. Chenshun ang pangalan mo, di ba? Hindi ko inaasahan na napakatapang mo na hamunin ako. Tumigil ka sa walang kwentang sinasabi. Magsimula na tayo. Sa tingin ko, naghahanap ka ng away sa wala. Nandito tayo para maglaban. Hindi kung sino ang mas masakit ang bibig. Kung sino ang mas masama ang bibig, hindi ako kasing galing mo diyan. Masama ka rin. Bastos ka. Hindi ko inaasahan na napakalakas ko. Hoy, ano ako? Gusto ko. Pero tapos na akong magsaya. Gusto na kitang bugbugin ngayon. Naku, ito na ang pinakamalakas na level 3 sword ni Miyamoto. Kanina, ang kapatid na talong sa 3rd level sword. Ano ba ang level 3 sword na yan? Kaya ko yan basagin sa isang espada. Talo ka. Paano nangyari yan?
Si Miyamoto ay ang ikapitong pinakamahusay na espada sa listahan. Kinuha niya ang aking Wolf-Tooth Sword, pero hindi niya matalo kahit isang manggagawa. Sino siya? Hindi maaring hindi kilala ang isang napakalakas na espada. Nanalo si Chenshun. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Hindi ko inaasahan na napakalakas ni Chenshun. Kahit si Miyamoto ay hindi nakatalo sa kanya. Chenshun, alam kong kaya mo yon. Ate, Ano, yan ang berserker pill ng pamilyang Gongben. Maaari nitong palakasin ang iyong lakas ng 3 beses sa maikling panahon. Adi, 20%. Huwag kang masyadong mayabang. Subukan mo ulit. Kaya mo ba? huwag kang mag-alala. Taika, hindi lang ang paubangdaan ay nagpapalakas lang ng 3 beses. Kahit pa 10 o 100 beses, madali ko pa rin kayong haharapin. Lintik, sinasabi mong puta ako. Mas bastos pa ang bibig mo kaysa sa akin. Ako ang pinakamagaling sa mundo. Ngayon papatayin kita. Kahit si Jesus ay hindi ka maililigtas. Sabi ko, Asiba. Dragon na naglalaro sa tubig. Sino ang Masked Sword God para sa iyo? Iyon ay ang dragon na naglalaro sa tubig. Hindi ba yan ang sikat na stunt ng Masked Sword God? Kaya rin niya yon. Si Chenshun kaya ang Sword God? Imposible. Paano siya magiging ang Sword God? Dragon na naglalaro sa tubig. Siya kaya ang nagligtas kay Sia at tumalo sa Masked Swordsman ni Miyamoto Yu? Kahit bigyan pa kita ng 100 beses na lakas, isa ka pa ring talunan. Sino ka? Sino ang Sword God para sa iyo? Isa lang akong ordinaryong tao. Nakatanggap ako noon ng gabay mula sa Sword God. Sa loob ng 2 araw, sa iyong mga nakakatawang kakayahan, paano mo nagawang pumunta sa Shia para ipagmalaki ang iyong kapangyarihan? Luhod ka. Natalo ako. At ikaw, Iniligtas mo si Jianguan. At ako. Umalis ka na. Para sa susunod na paglilipat ng ari-arian, magpapadala ako ng tao para kumpletuhin ang mga formalidad sa'yo. Manalo o matalo yan na hindi kailangan ng mga daya. Mahirap talagang isipin. Ano ang silbi ng pagkakalkula? Kung wala ka, ako at si Jiankang ay gaano kaawa-awa ang iyong kahihinatnan. ate, iniligtas mo ang buhay ko. Walang anuman yon. Nabawi mo na ang utang mo sa akin, pero wala akong maibabayad sa iyo. Maari lang kitang pangakuan. Haha. Ano? Sa tingin mo ba hindi ako sapat para sa'yo? Hindi ate, hindi ko ibig sabihin yan. Yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Para sa akin. Wala ngayon, ikaw ang lalaki ko, gets mo? Hoy, gusto mo ba akong pakasalan? Heto. Ikaw. Wala ngayon, si Chenshun ang pinuno ng Tiankang Sword Hall. Congratulations, ate. Nakasakit ako ng damdamin mo sa aking mga sinabi. Sana hindi mo ito isa puso. Okay lang, hindi ako nagtatampo. Nga pala ate, ito ay imbitasyon mula sa samahan ng mechanical. Nandito na ang Pangulo. Hihintayin natin. Pangulo, maupo po kayo. Oh, ito na ang Moonlight Sword. Ito ang maalamat na Moonlight Sword. Kayang tumaga ng bakal na parang mantikilya at tumaga ng buhok na parang kutsilyo at hindi magagapi. Sa pagkakataong ito, ang alyansa ng 7 bansa na may bagong linya ng barko at 10% buwis sa langis bilang taya
ay makikipagpustahan sa ating siya muli. Kung matalo tayo, kailangan nating ibalik ang linya ng nabigasyon na napanalunan natin noong huli. At ang karapatan sa pagmimina ng carbon sa silangang probinsya ay i-export. Paano sila naglakas loob? Talaga namang naglakas loob silang hamunin tayo agad-agad. Akala talaga nila wala tayong magtatanggol sa Shia. Nawawala pa rin ang nakamaskarang Diyos ng Espada. Kung wala ang tulong niya sa ating lakas, mahihirapan tayong labanan ang 7 bansa. Huwag masyadong panghinaan ng loob. Sa pagpapala ng Moonlight Sword, maaring may pag-asa. Ngayon, tinipon ko kayong lahat dito upang piliin ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas ang hahawak ng Moonlight Sword upang ipaglaban ang bansa. Ipaubayan na ninyo sa akin ang Moonlight Sword. Ang tanging makakatalo sa akin sa mundong ito ay ang Sword God. Ngayong wala na ang Sword God, kaya't kailangan kong maging walang kapantay. Paano mo nagawang maging napakayabang? Kung gusto mong makuha ang Moonlight Sword, kailangan mo muna akong talunin. Hindi yan mahirap, halika na. Siya yun, labanan mo ako. Talo ka susunod. Matututunan ko ang iyong mga galaw. Ikaw. Si Jiangju ang darating para matuto. Kung walang aakyat, mapapasakin ng Moonlight Sword. Turuan mo ako. Chuejen, ikaw na. Ako? Ang galing sa espada ni Sieyun ay may bakas ng pamilyang Miyamoto. Pinaghihinalaan ko siyang nakipagsabuatan sa pamilyang Miyamoto. Ikaw na at pilitin mo siya. Ano? Nakipagsabuatan siya sa pamilyang Miyamoto? Kung gayon, kung ipadadala natin siya sa laban, hindi ba tayo masasawi? Hoy, nagbubulungan. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Umakyat kayo at lumaban o manahimik na lang kayo? Pabulong, anong pinagsasabi mo? Umakyat ka at lumaban o manahimik ka na lang? Ha, akala ko kung sino. Si Ning Xue pala galing sa Tiankang Fencing Hall. Ang Tiankang Fencing Club ay mababa ang ranking. Hindi natin matalo si Ning Xue. Gusto mo pang umakyat para mapahiya lang. Oo nga, si Ning Xue. Hindi pa nga ikaw, kahit buhay pa ang tatay mo, hindi niya matatalo si Ning Xue. Sa tingin ko, ang Moonlight God Spear, si Xie Yun ang pinakaangkop. At ang pag-asa natin para sa Xiagu ay nakasalalay kay Xie Yun. Mga hangal kayo. Itong si Sieyun matagal nang nakikipagsabuatan sa pamilyang Miyamoto sa Japan. Inaasahan niyo pa siyang lalaban para sa bansa. Hindi ba't pagpapakamatay yan? Anong sabwatan sa mga Hapon? Paano mo siya nabuking bata, nagsasalita ka ng walang kwenta, naghahanap ka ng kamatayan, yang tiyan? Sinabi mong nakipagsabuatan si Sieyun sa pamilyang Miyamoto. May ebidensya ka ba? Hindi kami lubos na sigurado na may connection siya sa pamilyang Miyamoto, pero ang kanyang husay sa espada ay may bakas ng pamilyang Miyamoto. Sa tingin ko, para sa pag-iingat, dapat muna nating suriin ng mabuti si Sieyun. Sa tingin ko, ang kanyang husay sa espada ay malinaw na mga galaw ng espada ng ating bansang siya. Tama. Sa tingin ko ang Tiankang Sword Hall ninyo ang gustong manirang puri kay Sieyun. Naintindihan ko. Kayo palang Tiankang Sword Pavilion ang nakipagsabuatan sa pamilyang Miyamoto. Sinasadya ninyong ibato ang maruming tubig sa akin para hindi ako makasali sa digmaan. Sa ganitong paraan, ang layunin ng pamilyang Gongben na talunin ang aking Daxia ay makakamit. Napakakasuklam ninyo. Hinihiling ko na i-ban ng buong industriya ang Tiankang Swordsmanship Hall. Oo, ibiblock natin siya. I-block ang Tianchang Swordsmanship Hall. Oo. Kayo mga hangal kayo. Binenta ko kayo tapos nagbibilang pa rin kayo ng pera para sa akin. Ang Akademya ng Eskrima ng Tianchang naglakas loob sirain ang magandang gawa ko. Hindi ko kayo pakakawalan. Kapag nakuha ko na ang Moonlight Sword, ibibigay ko ito sa pamilyang Miyamoto. Mula ngayon, magiging VIP ako sa bansang iyon. Yun Guan, kailangan kong humingi ka ng paliwanag sa lahat. Kung hindi, mapipilitan akong ipagbawal ka sa buong industriya. Pagkatapos ng lahat, talagang nakakainis ang kilos mo. Ako? Sinabi nating nanira tayo ng reputasyon ni Sieyun para pigilan siyang maglaro para sa bansa. Kabalbalan naman yan. Paano naging kabalbalan? Sa kaunting kakayahan ni Sieyun, hindi niya deserve ang paninira natin. Ate, ikaw muna ang umakyat at makipaglaban sa kanya. Uy, paano kung matalo si Ying Xue?
Kahit manira pa kami sa iyo at ipagbawal kami sa buong industriya. Chenshun, Okay lang yan. Tandaan mo lang ang itinuro ko sa iyo. Ibigay mo lahat kapag umakyat ka na. Walang magiging problema. Naniniwala ako sa iyo. all. Dahil ganyan na nga, magsimula na tayo. Kaya mo yan, ate. Kaya mo yan, ate. Alam ko ang kaya ni Ning Xue. Pinapahiya lang niya yung sarili niya. Ha, manahimik ka na lang, pta. Maglaban na lang tayo gamit ang espada. Bakit ka padaldal ng daldal? Nagpapakita lang yan kung gaano kababa ang bibig mo. O nanunukso ka ba ng tao? Sige. Umuwi ka na at matulog. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Hahaha, anong karapatan mo? Yak. Tumahimik ka. Hahaha. Baho ng bibig mo. Siguro hindi ka nagsipilyo. Ang tatlong espada ay ang natatanging kakayahan ng pamilyang Miyamoto. Paano nagawa ni Xie Yun? Posible kayang nakikipagsabwatan si Xie Yun sa pamilyang Miyamoto. Tapos na, paano natalo ni Li Xue ang mandirigmang nasa ikatlong antas? Ang pamilyang Miyamoto ay nakapasok na sa ating arena. Hanggang dito. Ang tatlong espada ng pamilyang Miyamoto. Ang pinakamalaking kahinaan ay ang puwang sa ikatlong espada. Hanapin ang puwang at mananalo ka. Baka. Imposible ito. Natalo ka. Xie Yun, pakipaliwanag ng malinaw. Bakit mo alam ang tatlong espada ng pamilyang Miyamoto? Ano ang relasyon mo sa pamilyang Miyamoto? Ikaw Xie Yun talagang nakipagsabwatan ka sa pamilyang Miyamoto. Hindi ka tao. Xie Yun, ipagbabawal kita sa buong industriya. At mag-apply ako sa Audit Bureau para magsagawa ng malawakang pagsusuri sa iyo. Mama. Si Xue Yun ay mula sa aming pamilyang Gumen. Tingnan ko kung sino ang mga ngahas humawak sa kanya. Si Xie Yun ay mula sa ating pamilyang Gumen. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Makinig ka, Miyamoto Yu, ang numero 1 master ng kendo sa Japan. At ang pangalawang ranggo na si Gong Mei Yun at ang pangatlong ranggo na si Miyamoto Feng. Bakit silang lahat nandito? Si Chenshun nasa panganib ngayon. Ayos lang yan, maliit na problema lang. Yu Chao, nandito ka na rin sa wakas. Walang kwenta. Hindi mo man lang kayang ayusin ang napakaliit na bagay na ito. Umalis ka na rito. Sige. Gongben Yu, asang kausap mo? Si Xie Yun ay nagbibigay galang sa aming Gongben Family Master. Hindi naman ito lumalabag sa batas ng inyong bansa, hindi ba? Ngayon kami ay naparito upang kunin ang Moonlight Sword. Gusto ninyo ang Moonlight Sword? Imposible. Huwag kang mag-ilusyon. Umalis kayo, hindi kayo welcome dito. Ngayon kami ay naparito upang bigyan kayo ng isang hamon na may limitation na ipagpusta ang inyong Moonlight Sword. Para dito, naghanda kami ng isang multinational company sa inyong bansa bilang pusta na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ayon sa mga patakaran ng Alliance, Changchun, hindi ka maaaring tumanggi. Kung tatanggi ka, mag-a-apply kami para sa Alliance Arbitration. Sa panahong iyon, kailangan mong ibigay ang Moonlight Sword ng libre.
Ang orihinal na diwa ng Kendo ay sumugod ng matapang at hindi natitinag. Ngunit ngayon, tila naging dahilan na ito para sa malalakas na mga agaw. Isang alyansa na ganyan, hindi ko iniisip na kailangan ng mga ganitong patakaran. Saan ka nang galing, bastardo? Wala kang karapatang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag ng mga patakaran. Ang mga bibig ng pamilya Miyamoto ninyo ay talagang mas kasuklam-suklam kaysa sa isa't isa. At mabaho. Tanga bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Hinahanap ko ang kamatayan ko. Sa lupain nang siya naglakas loob kang sabihin niyan sa akin. Ha, ang diwa ng Kendo. Ang malakas ay nire-respeto. Mas magaling ako sa iyo kaya pwede kitang maliitin. Bata, nagtagumpay kang galitin ako. Halika, maglaban tayo. Kung matalo ka, aaminin mong mas masahol ka pa sa baboy o aso? Ha. Paano kung matalo ka? Matatalo ako. Hindi ka pa ba nagigising? Ako ang pangatlong ranggong Kendo Master sa Japan. Gusto mo akong talunin isang hamak? Binata, hindi kanya kaya. Umalis ka na, binata. Ang mundo ng Kendo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Narinig mo ba ako? Umalis ka na rito, bastardo. Paano kung matalo ka? Ang pamilya Miyamoto ko ay basura sa paningin ko. Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Sinabi ko, ikaw at ang buong pamilya Miyamoto ninyo ay basura. Oh. Kung hindi mo narinig ng malinaw, pwede ko ulitin. Bastardo, ang mga kalaban ng pamilya Miyamoto ko ay mamamatay. Mamatay ka kung nilait mo ang pamilya ko. Changchun. Ito ang G-Country. Hindi lugar kung saan pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sabihin ang iyong pangalan. Isa kang walang kwenta. Magkaroon tayo ng labanang kamatayan. Ayon sa mga patakaran ng alyansa, opisyal kitang hinahamon sa isang labanang kamatayan. Magpakamatay ka. Chenshun, hindi ito katanggap-tanggap. Oo, Chenshun. Si Miyamoto ay pangatlo sa listahan ng ranggo ng Kendo. Hindi ito biro. Malaya ang pananalita ng binatang ito. Pero ano ang susunod na gagawin? Ang labanang kamatayan na ito ay hindi biro. Changchun, huwag kang lumampas. Sinabi ko na, sino mang lumait sa aking pamilyang Miyamoto ay mamamatay. Akala mo ba ang panlalait sa aming pamilyang Miyamoto ay walang kapalit? Ha. Kung gusto mong lumaban hanggang kamatayan, sumama ka sa akin. Presidente, hindi mo kailangang ipagtanggol ako. Tinanggap ko ang hamon na ito hanggang kamatayan. Haha. Mga putang ina kayong lahat dito. Ngayon si Feng at ang kalaban ay maglalaban hanggang kamatayan. Kung matalo ako, magpapakamatay ako agad. Ang mga babae ay walang problema. Kayong lahat dito ay mga saksi. Ngayon ako, si Chenshun, ay tinatanggap ang hamon ng buhay at kamatayan mula kay Miyamoto Feng. Kung matatalo ako, magpapakamatay ako. Hindi ko kasalanan. May mga pagtutol ang magkabilang panig, magsimula na tayo. Hoy, masyadong padalos-dalos pa rin si Chenshun. Talagang hindi alam ng mga kabataan ang kanilang lugar. Hindi ba? Hinarap niya ang pangatlong pinakamahusay na master ng Kendo. Walang tsansa na manalo. Ang mundo ng Kendo ay laging nakasalalay sa lakas. Oy, bata. Hoy, tumahimik ka na ngayon. Ang dami mong satsot para sa isang paligsahan ng espada. Sa tingin ko, dapat ka nang pumunta sa talk show. Ikaw, matalas ang iyong dila, sana kasing talas ng iyong bibig ang iyong espada. Hoy, hindi pwedeng yan. Masyadong bobo ang bibig ko. Mas malala pa ito kaysa sa aking espada. Hoy. Pumunta ka sa impyerno. Oh. Ano, oh.
Ang husay sa espada ni Chen Shun ay napakalakas. Hoy, nakalamang na si Chen Shun. Sino siya? Mamimitas ka ba ng dahon? Mamitas ka ng nanay mo. Talo ka. Sige. Nanalo tayo. Nanalo si Chen Shun. Talagang nanalo si Chen Shun. Ang lalaking pinili ng master ay talagang pambihira. Natalo ako, pareho kaming natalo ni Chen Shun. Natalo ka, no? Paano ako matatalo? Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo. Natalo ako at nararapat lang na magpakamatay ako. Ha? Mabuhay ang TikTok. Anong problema? Ha? Anong problema? Anong problema? Nagsisisi ka na ngayon at hindi mo sinusunod ang mga patakaran ng liga. Kailangan mong magpakamatay. Kung hindi, tapos na ang lahat. Pupunta tayo sa Alliance Arbitration. Sino ka? Kung huhusgahan mula sa iyong kaalaman, tiyak na hindi ka isang hindi kilalang tao. Sabi ko, isa lang akong nobody sa ating bansang Shia. Isang nobody. Anong nobody? Gong Menu, ano ang pinagsasabi mo rito? Gong Benfeng, ikaw ba ay nababaliw ka na ba? Kapatid, hayaan mo na lang akong sakta ng sarili ko. Walang madali. Sabi mo hindi ito madali, kaya hindi nga. Naiinip kami. Gusto mo bang ikumpara ang iyong kababawan sa akin? Kung wala kang kakayahan, manahimik ka. Gong Menu, inaapi mo ang disipulo ng Tiancang Construction Pavilion. May gana ka pa. Kung ayaw mong bugbugin ko siya, basta't lumabas ka. Makikipaglaban ako sa iyo. Gusto mong makipaglaban sa amin? Wala kang kwalifikasyon. Ang kuya ko ay walang qualification. Alam mo ba kung ano ang estado ng kuya ko at katayuan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ikaw lang naman ang numero 1 sa kendo sa Japan. Anong kagalingan doon? Si Dong Beifeng ay pangatlo sa rango. Sa tingin ko, hindi siya ganoon kagaling. Mukhang gusto mong makipaglaban sa akin. Hindi ako interesado. Natatakot ka, di ba? Dahil takot ka, manahimik ka. Puta ka. Ano pa ang paglalabanan natin? Maglaro tayo ng kapana-panabik. Huwag kang padalos-dalos, Chen Shun. Oh, Puta ka, gusto mo bang mag-striptease? Umalis ka. Hahamonin kita at si Guobin yun sa isang laro ng buhay at kamatayan. Lalaban ako ng isa laban sa dalawa. Ang matatalo ay magpapakamatay. Paano? Anong isang laban sa dalawang hamon ng buhay at kamatayan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Chenshun, ikaw. Ikaw. Maglakas loob ka. Chen Shun, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang magpadala. Oh, Chen Shun. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Dong Benyu. Delikado labanan siya ng mag-isa, lalo na ang dalawa. Oh. Chenshun, huwag kang padalos-dalos. Sigurado ka ba? Hindi yon bibilang. Chen Shun, mukhang hindi mo kayang magdesisyon para sa sarili mo. Kung gayon, huwag kang satsat. Lumayas ka na rito. Kayo dalawa. Gusto mo bang bumalik? Tumahimik ka. Huwag kang satsat. Pirmahan muna natin ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Sige. Presidente Chang, ihanda ang kasunduan. Chen Shun, hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa ito.
Wala lang yan. Gusto ko lang malaman ng buong mundo na ang pamilyang Miyamoto ay mas mababa pa sa mga baboy at aso. Huwag kang mag-alala. Hindi ko paglalaruan ang buhay ko pero... Tapos ikaw na bastos. Kahit pa dumating ang lalaking nakamaskara, hindi siya maglalakas loob na magyabang ng ganyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ako natutuwa na pinapagalitan mo ako. Luluhod ka muna at humingi ng tawad sa akin. Kung gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad sa iyo, nabaliw ka na ba? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, hihingi ako ng isang laban isang patayan. Sa huli, hindi ito naaayon sa mga patakaran. Kung magmumura ka ulit, kailangan mong yumuko ng 3 beses. Bakit ayaw mo? President Chang, humihiling ako ng isang labanang buhay o kamatayan. Ito ang paraan para maging matatag. Simulan natin dito. Buong Benyuan, gawan mo na. Kung luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo, Maaari ka pa bang lumaban sa 2 tao? siyempre. Hangal. Nagkamali ako. Ako ang pinakamasama. Huwag mong baguhin ang kasunduan ng presidente. Laban na lang tayo ng 1 laban sa 2. Chenshun. Dapat pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. O magbabago na naman ang isip ko. Tumahimik ka kung hindi ka makapagsalita. Chenshun, medyo nag-aalala pa rin ako para sa'yo. Ayos lang, hindi ako lumalaban ng walang kumpiyansa. Noong araw, hindi man lang kayang tapatan ng Sword King si Gong Benyu. Kahit pa dumating ang Sword God, mahirap para sa kanya na lumaban sa 2 tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Chenshun? Isa laban sa 2, labanang buhay o kamatayan. Chenshun, kasalanan mo ang lahat. Chenshun, kasalanan mo lahat ito. Ano? Ginamit nila ang kanilang sikat na galaw sa unang hakbang. Ang 3rd level sword. Diyos ko. 2 tao ang gumamit ng 3rd level sword ng sabay. Kahit ang mga Diyos ay hindi ito mapipigilan. Tapos na, Chenshun. Tapos na, gamitin mo ang iyong ultimate move. Ano? Ginagamit ni Kui Yun ang natatanging kakayahan ng Sword God, Dragon Absorbing Water. Dragon Absorbing Water. Ano? Ikaw ba ang masked swordsman na tumalo sa akin noon? Ito ang Dragon Absorbing Water. Mas malakas kaysa sa ginamit ng Sword God at Hari. Sino siya? Nasaan ang tao? Ang masked swordsman na tumalo sa akin noon. Tama ba? Ako ang Sword God. Diyos ko, siya nga ang Sword God. Naligtas ang aking bansa. Hahaha. Siya nga ang Sword God. Nagpakita na ang Sword God. Mabuhay ang Sword God. Mabuhay ang Sword God. Mabuhay ang Sword God. Mabuhay ang Sword God. Hahaha. Mabuhay ang Sword God. Sword God. Si Chenshun ang Sword God. Ang lalaki ko pala ay ang Sword God. Si Chenshun ang Sword God. Ang lalaki ko pala ay ang Sword God. Siya nga ang Sword God. Pero bakit mas gumaling pa ang iyong kakayahan sa espada kaysa dati? Imposible, yet. Paano siya magiging ang Sword God? Diyos ko, si Chenshun pala ang maalamat na Sword God. Sinigawan ko pa siya kanina. Nakakahiya. Gumaling ba ang aking kakayahan sa espada? Paano ko hindi malalaman? Simula noong natalo kita noong huli, kahapon ko lang sinimulang gamitin ang espada. Mas lalo itong imposible. Kaya ano kung ikaw ang Sword God? Ngayon,
Pagkasama ang dalawa kong kapatid, hindi tayo siguro matatalo sa iyo. Ganoon ba? Sige, ipagpatuloy mo. Sword God, Sword God, Sword God. Hayaan mong makita mo ang natatanging kakayahan ng pamilyang Miyamoto. Frozen Blade Slash. Sige, sige. Ang galing ng tong Sword God. Sige, sige, sige. Nanalo ako. Ang astig ng Sword God. Ang galing mo naman. Ikaw ang Sword God. Sword God, patawad po. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Anong dapat mong gawin? Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo. Nasa bingit na ng kapahamakan ng pamilya Miyamoto namin. Nararapat lang yan sa iyo. Ganito. Kung gusto mong umalis, hindi yan ganun kadali. Sa liwanag ng araw, hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Teka, may kukuha sa kanila sa labas at magpakamatay para hindi maapektuhan ang mood ng mga Diyos. Opo. Opo. Dalhin siya palayo. Sword God, ang pag-asa ng Daxian sa pagkahitong ito ay nakasalalay tayo. Presidente, mangyaring makatiyak. Tutuparin ko ang iyong mga inaasahan. Presidente, si Gong Benyu ay nasa pwesto. Parusahan mo silang lahat. Well, tapos na talaga ang pamilyang Miyamoto sa pagkakataong ito. Sa Alliance competition na ito, hanggat nandyan ang Sword God, kahit pa ang Seven Kingdoms Alliance o ang 100 Nations Alliance, wala kaming pakialam. Hindi pa rin dapat maging kampante ang lahat. Narinig ko na may isang swordsman sa Seven Kingdoms. Siya ay isang napakakatakot na swordsman. Ang galaw na ito ay napakalakas. G-Sword Demon, sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ka sa Seven Kingdoms Alliance talunin ang Sword God. Ang galaw na ito, duwan lang, ay ginawa para harapin siya. Ang Dragon Absorbing Water ng Sword God, Hayaan mong subukan ko. Nako. Jong Benyu, Jong Benyun, at Jong Benfeng. Hindi nila nagawang pabagsakin ang Moonlight Sword, silang tatlo. Anong nangyari sa kanila? Tatlong master ang sabay na pumunta para kunin ang Moonlight Sword. Ano pa bang pwedeng magkamali? Namatay sila. Paano sila namatay? Lumitaw ang Sword God. Talagang lumitaw ang Sword God. May papaliwanag nito. Ang Sword God at si Jong Wenyong at si Jong Wenyun sa isang labanang pangbuhay at kamatayan. Tinalo niya sina Jong Wenyong at Jong Wenyun, isa laban sa dalawa. Paano siya naging napakalakas? Nagbigay ng utos si Shang Chen at pinagawan tayo ng ibang aksyon. Sa madaling salita, sa alliance competition na ito, pwede lang tayong manalo. Hindi pwedeng matalo. Sige, nakuha ko. Oo. Wala na, Faye. Magiging babae mo ako. Pagkatapos ng alliance competition na ito, papakasalan kita at isasama sa pamilya ko, ang pamilyang Chen. Sige. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa umaga. Bakit hindi natin subukang mas pagbutihin? Subukan mong bigyan mo ako agad ng malaki at matabang lalaki. Gutom na ako at gusto kong kumain yung soy milk at fried dough sticks sa kabilang kalsada. Bilhan mo ako. Sige, bibilhan muna kita. Hintayin mo akong bumalik para asikasuhin ka. hahaha. Sino ka? Hoy, naalala kong nilock ko ang pinto. Hindi nasa panganib ang paaralan.
Sino ka? Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Ah. Pakawalan mo siya. Chenshun, Sword God, sa wakas nakita rin tayo. Diyos ng espada, sa wakas nakita rin tayo. Ikaw ang Panginoon ng demonyong espada ng mga bansa. Oh, ako ang Diyos ng espada. Ano ba ang Diyos ng espada? Kung kaya mo, pakibitawan mo ang asawa ko. Magkaroon tayo ng patas na laban. Patas na laban. Hindi ako takot sa patas na laban sa iyo. Pero itong alliance competition tungkol ito sa dangal ng bansa. Ayaw ng mga boss ko ng anumang pagkakamali mula sa akin. Kaya ito na lang ang magagawa ko. Ano ang gusto mo? Simple lang. Putulin mo ang kanang kamay mo at pumirma ka ng kasunduan sa pagbibigay at ibigay mo sa akin ang Moonlight Sword. Hindi pwede. Papapatayin ko ang asawa mo. Hindi. Chenshun, huwag kang pumayag sa kanya. Kahit mamatay pa ako ngayon, hindi ko hahayaang gumawa ka ng anumang laban sa bansa. Kung talagang mapuputol mo ang kanang kamay mo at ibibigay ang Moonlight Sword, magiging makasalanan ka sa bansang siya. Pero ikaw, Huwag mo akong alalahanin. Patayin mo siya. Kung talagang ganyan ka kabrutal, kahit ang buhay ng sarili mong asawa, aaminin ko na ang pagkatalo. Chenshun, hayaan mo na ako. Hindi ko hinayaan na mamatay ka. Kumusta ka? Nakapag-desisyon ka na ba? Bigyan mo ako ng direktang sagot. Sabihin mo oo o hindi. Kung hindi, sabihin mo lang na hindi. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Huwag mo siyang pangakuan na pababayaan niya akong mamatay. Huwag mo siyang pangakuhang pababayaan akong mamatay. Maging desidido ka, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa rin pumapayag, tapusin ko na lang siya. 1, 2. Hoy, huwag mong gawin yan. Pumapayag ako. Hindi, hahaha. Kasalanan ko lahat na damay ka. Hindi mo kasalanan. Nakuha na ang espada ni Moon. Sugatan din ang kamay mo at malubhang pinsala sa muka. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak pa ang langit, aakay sa iyo. Maging malumanay ka. Ang Sword God ay ibinigay pala ang Moonlight Sword sa Demon Sword at hindi na rin magagamit ang kanang kamay niya. Isinasakripisyo niya ang interes ng bansa. Talagang kasuklam-suklam. Blood God, alam ba niya ang kapalit ng pagkawala sa pagkakataong ito? Mawawala ang mga karapatan sa pagmimina ng carbon sa silangang probinsya na magpapaurong sa bansa ng 10 taon. Ang Diyos ng Espada ay ginawa ito para sa isang babae. Ay walang kwenta lang. Diyos ng Espada, kailangan niyang bigyan ako ng paliwanag. Pinaghihinalaan ko siyang espiya mula sa bansang Lee. Sadyang nilinlang ng undercover agent ang espada ng buwan para mabigo si Shia. Hindi. Kung hindi siya makapagbigay ng makatuwirang paliwanag, ire-report ko ito sa kagawaran ng pagsusuri at aarestuhin siya dahil sa pagkakanulo. Yaya. Munting dilag, hindi ko inaasahan na mabilis kang umunlad sa iyong espada. Halos tumatagos na sa puso ko. Oh, hahaha. Maghintay ka lang. Babalik ako para sa susunod na competition ng eskrima. Maghintay ka lang. Ate, ang galing mo talaga. Oh. Ate, kailangan mong manalo. Hindi ka ang kalaban ko. Mahal, Sige na. oh, Natalo ka.
Sino pa ang mangangahas lumaban sa akin? Hindi ka ang kalaban ko. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Ginamit mo ang aking espada ng buwan. Natalo ako sa sarili kong espada. Ha ha ha. Sino pa ang mangangahas lumaban sa akin? Ako si Sun Jian mula sa bulwagan ng pagtuturo ng espada ng Feng Yun. Hindi ka karapat dapat sa aking galaw. Umalis ka na rito. Paano mo nagawa iyon? Ang pagtalo sa demonyo ng espadang ito ay ang pagpanalo ng karangalan para sa ating mga Chino. Mayabang ka, Yang. Ha ha ha. Kayo ay mga manok at aso lamang at kayo ay mahina. Ang espada ng siya ay nakakatawa. Nagalit ako. Hayaan mo akong gawin ito. Sino pa? Ha 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 ha, sino pa? Nasaan ang ating Diyos ng espada? Bakit hindi siya kumikilos? Huwag ninyong banggitin ang Diyos ng espada. Nabalitaan ko na nagkanulo ang Diyos ng espada sa bansa. Personal niyang ibinigay ang espada ng liwanag ng buwan sa espadang demonyo. At pinilay din ng Diyos ng espada ang kanang kamay niya. Huwag kayong umasa sa kanya. Ay, tapos na. Ay nako, ay nako. Kung wala na tayong karapatang magmina ng karbon, ano na ang gagawin natin sa hinaharap? Kainis ang Diyos ng espada. Nagkanulo ang Diyos ng espada sa estado ng siya. Dapat siyang mapunta sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Kung wala nang lalaban sa kaharian ng siya, ipinapahayag ko na ang alyansa ng 7 kaharian ang nanalo sa kompetisyon sa pondo na ito. Ay nako. Sige, dahil wala namang lalaban, ipinapahayag ko na ang nanalo sa kompetisyon sa pondo na ito ay ang Chi. Diyos ng espada. Ako ang Diyos ng espada. Isang walang kwentang Diyos ng espada ang nangahas lumaban sa akin. Bakit umakyat doon si Chen Shun? Ang kanang kamay ng isang espada ay lahat. Wala nang silbi ang kanang kamay niya ngayon. Hindi ba niya ikahihiya ang pag-akyat? Iniisip ba niya na sapat na ang kahihiyan ng bansang siya natin? Siya ay espiya na ipinadala ng estado ng Lee. Kung matalo siya, hindi ko siya papayagang makaalis. Sapat na. Kung sa tingin mo kaya mo, ikaw na. Nakalimutan mo na ba ang huling kompetisyon ng alyansa? Iniligtas tayo ni Chen Shun. Kung hindi, mawawala na sa atin ang karapatang magmina sa silangang probinsya. Tama. Noong kaya pang lumaban ni Chen Shun, itinuring ninyo siyang Diyos. Ngunit kapag hindi na siya makalaban, ganito ninyo siya tratuhin. Kung hindi ibinigay ng Diyos ng espada ang espada ng liwanag ng buwan sa espadang demonyo, paano tayo matatalo sa kanya? Kung hawak mo ang espada ng liwanag ng buwan, kaya mo bang talunin ang Panginoon ng espadang demonyo? Hindi tiyak. Walang hiya ka. Magaling. Nandito na ang Diyos ng espada. Naligtas na tayo. Ano pa ang silbi ng pagdating niya ngayon? Wala nang silbi ang kanang kamay niya. Bukod pa riyan, kahit hindi pilay ang kamay niya, baka hindi pa rin siya kapantay ng Panginoon ng espadang demonyo. Hindi mas mahina ang Panginoon ng espadang demonyo kaysa sa kanya. Higit pa riyan, ang demonyong espadista ay hawak din ang walang talong espada ng liwanag ng buwan. Sa huli, wala na tayong pag-asa. Sa tingin ko, dapat na lang tayong umalis. Iniisip mo ba na kung mawala ang kanang kamay ko, isa na akong walang kwentang tao? Sa tingin mo ba kung mawala ang kanang kamay ko, isa akong talunan? Sa totoo lang, kahit hindi mapilay ang kanang kamay mo, hindi ka kalaban ko. Kasi inutusan lang ako ng mga nakatataas. Wala akong nagawa kundi gawin ito. Pagsisihan ko na hindi kita natalo ng patas. Hahaha, hindi mo kailangang magsisi. Kung talunin mo ako ngayon, aaminin ko sa buong mundo na mas malakas ang lakas mo kaysa sa akin. Hindi ako maghahanap ng anumang dahilan para umiwas. Ano ang sinasabi ng Sword God? Natalo ba siya ngayon aminin na mas mababa siya sa Sword God? Pinapahiya niya ang dangal ng ating bansa sa lupa para pagpagin ng iba. Nakakainis ang taksil na ito. Sword God, bumaba ka. Bumaba ka rito.
bumaba ka. Narinig ko na lahat ay dumudura sa iyo. Tapos ano? Kung ako ang nasa kalagayan mo, maghahanap ako ng butas para magtago. At hindi na lumabas para mapahiya. Hahaha, kinamumuhian at sinisiraan ako ng mga tao, wala akong pakialam. Ang swordsmanship ang aking layunin. Pupunta ako kahit libo-libo ang tumutol sa akin. Sige, dahil gusto mong mapahiya, gagawin ko ang gusto mo. Simulan na natin. Tatalunin kita sa loob ng 3 segundo. Hahaha, talaga. Tingnan na lang natin. Tingnan natin. Lumipas na ang 3 segundo. Hindi ba't sabi mo kaya mo akong talunin sa 3 segundo? Diyos ko. Hindi man lang naputol ng Sword Demon ang espada ng Sword God. Ang galing. Talagang Sword God ang Sword God. Kahit napilay, hindi ito kayang pantayan ng iba. Hindi nabasag ang espada ng Sword God. Chenchun, kaya mo yan. Paano nangyari yon? Paano nakayanan ng espada mo ang aking Moonlight Sword? Anong klaseng espada yan? Hahaha. Ang espadang ito ang pinaka-ordinaryo sa fencing hall. Imposible. Akala mo mananalo ka sa pagkapilay ng kanang kamay ko. Paano mo nalaman na naging isa na ako sa aking espada? Ang kaliwang kamay ko ay kasing galing ng kanan. Imposible. Akala mo mananalo ka sa pagkuha ng Moonlight Sword? Paano mo nalaman? Sa mga kamay ko lahat ay pwedeng maging espada. Ang Moonlight Sword ay basura lang sa akin. Magaling ang Sword God. Ako si Chenchun. Sword God. Sword God. Huwag mo akong subukang lokohin. Tatalunin kita ngayon. Huwag mo akong subukang lokohin. Tatalunin kita ngayon. Jiaolong bumalik. Ahahaha. Ako si Chenchun. Ang galaw na ito, Broken Soul Dawn, ay ginawa para sirain ang iyong Dragon Absorbing Water. Sumuko ka na. Talagang nagpakahirap ka. Para sirain ang aking Dragon Sucking Water, pinag-aralan mo ito ng matagal. Pero sayang. Marami akong diskarte na hindi mo na mabibilang. Maliit na dragon, lumabas sa dagat. Okay, oo. Nanalo tayo. Natalo talaga ako. Paano nangyari yun? Bakit ako natalo? Malinaw na nabali ang kanang kamay mo. Paano ako matatalo? Bakit ako natalo? Malinaw na naputol ang kanang kamay mo. Paano naman ako matatalo? Nang ginamit mo ang pinakamababang paraan para sirain ang kanang kamay ko, alam kong hindi ka dapat katakutan dahil may takot sa puso mo. Hindi mo kailanman maaabot ang larangan ng pagkakaisa ng tao at espada. Hindi ako matatalo. Hindi ito totoo. Sa pagkakataong ito, ang Alliance Competition nanalo si Shia sa grupo. Alam kong gagawin mo. Napakagaling ng iyong ipinakita. Alam kong magagawa mo. Ginoong Fernando, pinaghihinalaan ka sa pagdukot at pangingikil na may matibay na ebidensya. Mali ang nahuli ninyo. Hindi. Kasalanan ko, matanda. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Salamat sa tulong mo ngayong pagkakataon. Paumanhin. Tara na. Chenchun, medyo nawawalan ka na ba ng pag-asa? Bakit naman? Nang mapilay ang iyong kanang kamay, ganyan ang pakikitungo nila sa iyo. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dahil alam kong hindi ako lumaban para sa kanila. Lumalaban ako para sa ating bansa. Alam kong tama ako sa iyo. Sa buhay, tiyak na magkakaroon ng hindi mabilang na iba't ibang tinig. May mga taong pupuri sa iyo, habang ang iba naman ay maninirang puri. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano mo nakikita ang iyong... Sa buhay, tiyak na magkakaroon ng napakaraming iba't ibang boses sa paligid. May mga papuri sa iyo, habang ang iba naman ay maninirang puri. Pero hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Ay, Ang kuya ko, ang hari ng espada, bago siya mamatay, hiniling niya sa akin na huwag nang humawak ng espada. Sa taong ito, talagang hindi ako masaya nang hindi humahawak ng espada. para sa espada kay Sinilang. Oo. Medyo kakaiba ako. Bakit hindi ka sumali sa kompetisyon ng alyansa ng mas maaga, pero hinayaan mong mag-isa itong suportahan ng kuya mo?
Hindi pumayag ang kuya ko dahil napakahirap niyang nag-ensayo. Ayaw niyang maging katulad niya ako kaya kaya niya ginawa ang desisyong ito para sa akin. Pero wala nang ibang paraan, hinayaan niya akong maglaro. Naiintindihan ko. Ay, tapos na ang lahat ngayon. Dapat ba tuparin mo ang pangako mo? Anong pangako? Hoy. Sinabi mo yan. Sinabi mong bibigyan mo ako ng maraming malalaking anak. Gusto mo bang manganak? Ayoko. Gusto mo bang manganak? Gusto mo pa ring tumakbo? Dapat ba? Manganak ka ba? Oo. Ikaw? Oo. Gusto mo bang manganak?